Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata na kahit anong mangyari na hindi tayo tuto NGO sa mga imperyo na malapit sa kanyang ama na si Emperor Daryl lalo na kay Sect Master Ambrose, ayaw ng Empress na maging katatawanan at kaawaan ang Holy Sect at ang Great East Continent ng sinuman lalo na ang kanyang kapatid na si Sect Master Ambrose, sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Beatrice, ito ay nagsalita at sinabi na ipit na ako Ellie, wala na akong magawa kung hindi magsabi ng totoo at hindi ko din magawa na magsinungaling kay Sect Master Ambrose. Napakabuti ni Sect Master Ambrose para pagsinungalingan natin siya, at sa naging pasya ko na sabihin sa kanya ang nangyayari sa Great East Continent ay nararapat lang iyon, karapatan din ni Sect Master Ambrose na malaman ang nangyayari sa kanyang kapatid at sa pinamumunuan nito, sabi ni Beatrice sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat, ang lahat ay walang imik, at ang buong silid ng hapagkainan ay biglang tumahimik. Maya-maya si Ellie ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun Miss Beatrice, sana nga si Sect Master Ambrose ang maging susi sa kinahaharap na krisis sa Great East Continent at sa problema na kinahaharap ngayon ng Holy Sect. At sana tanggapin ng Holy Sect ang ibibigay na tulong ng Elysium Gate Sect at ni Sect Master Ambrose. Sana lang talaga tanggapin nila Empress Era ang tulong," sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Beatrice, ito ay nagsalita at sinabi, "Kanina sa pagkakasabi ni Sect Master Ambrose, nakuha ko na ang nais niyang iparating sa atin. Sa aking pagkakaintindi kung si Empress Era lang ang nagdedesisyon sa imperyo ng Great East Continent. Hindi magdadalawang isip ang Holy Sect na humingi ng tulong mula sa malalapit na sekta at imperyo kay Empress Era tulad na lamang ni Sect Master Ambrose. Subalit ang Empress na si Empress Aurora ay may karapatan pa rin na mag-decide sa mga dapat gawin ni Empress Era dahil ito ay kanyang ina. Kaya medyo mahihirapan si Sect Master Ambrose para makapagbigay ng tulong para sa kinahaharap na krisis ng Great East Continent. Pero pagkatiwalaan na lang natin si Sect Master Ambrose, alam ko na maaabot niya ang tulong para sa Great East Continent at ito ay tatanggapin ng Holy Sect," sabi ni Beatrice sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat si Ellie ay muling nagsalita at sinabi, "Sana nga, sige na tapusin nyo na yan para tayo ay makabalik na sa mga dapat natin gawin. Wala na sila Sect Master Ambrose at Pinunong General John. Kaya maaari na natin ligpitin ang mga iyan," sabi ni Ellie. Nang marinig ito ng lahat sila ay sabay-sabay na nagsalita at sinabi, "Nako Ellie, sayang ang mga ito. At ngayon na lang ulit tayo nakakain ng ganitong masasarap na pagkain. Na kahit tayo ang naghanda ng mga ito para kila Sect Master Ambrose at Pinunong General John ay hindi natin maaaring tikman ang mga ito. Subalit tayo ay binigyan ng pagkakataon para makakain muli ng ganitong kasarap na mga pagkain, lalo na ang mga inumin na alak ay talagang masarap. Bakit pa natin sasayangin ang pagkakataon na ito? Ang lahat ng ito ay para sa atin pagdating dito, ito ay isang paghahanda para sa pag-welcome nila sa atin sa Westrington at sa kaharian ni Emperor Daryl. Tulad ng sinabi sa atin kanina ni Sect Master Ambrose. At para sa pagsisilbi natin sa kaharian ng Westrington na pagmamay-ari ni Emperor Daryl. Kaya kailangan natin sulitin ang araw na ito. Halika Ellie, kung ayaw mo uminom ng alak ay kumain ka na lang muli. Napakadami pang pagkain," sabi ng ibang mga kasambahay. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay magsasalita na sana muli. Ngunit si Beatrice ay nagsalita at sinabi, "Tama sila Ellie.
Ang sect master na mismo ang nagsabi na para sa atin lahat ng mga nakahain sa hapagkainan. At simula magka-krisis ang Great East Continent hanggang sa umalis tayo roon ay ngayon na lang muli tayo makakaranas ng ganito. Na makakain ng masarap at makainom ng masasarap na alak. Kaya halika dito sa akin tabi Ellie, samahan mo kami ubusin ang lahat ng ito. Sabi ni Beatrice sa masayang tono. Tuldok, at ang lahat ay sumigaw ng masaya na para bang nagdiriwang. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, busog na ako, hindi ko na kaya pang kumain muli. Kung nais niyong ubusin ang lahat ng mga pagkain at mga inuming alak gawin niyo iyon. Ako ay lalabas na at maglalakad-lakad muna. Kaya maiwan ko na muna kayo. Tama kayo, dapat lang nasulitin ang ganitong pagkakataon subalit hindi ko na kayo masasamahan pa. Sabi ni Ellie. At si Ellie ay tumingin kay Beatrice at sinabi, Miss Beatrice, maiwan ko na kayo. Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ng lahat, sila ay tumingin kay Beatrice at si Beatrice ay nagsalita at sinabi, sige Ellie, kung iyon ang pasya mo. Kami na ang bahala dito. Sabi ni Beatrice. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay naglakad na papalabas ng silid hapagkainan. Nang makalabas na si Ellie, si Beatrice ay nagsalita at sinabi, hayaan na natin siya. Baka hindi na nga niya kaya pang kumain at hindi naman din talaga siya nainom ng alak. Kaya wala na siyang dahilan pa para manatili dito sa silid hapagkainan. Ang dapat natin isipin kung paano natin mauubos ang masasarap na pagkain na ito at mga inuming alak. Sa oras na ito tayo ay magsaya. Sabi ni Beatrice sa malakas na tono at masaya. Nang marinig ito ng lahat ng mga kasambahay, sila ay mas naging masigla at ang sigawan ay umalangaw-ngaw sa tono ng pagsasaya. At si Ellie ay naglakad-lakad na nga sa hallway sa direksyon patungo sa labas ng kaharian. Samantala, sila Ambrose at Pinunong General John ay nakalabas na ng kaharian ni Daryl. At si Pinunong General John ay nagsalita at sinabi, Sect Master Ambrose, nakakabigla talaga ang nalaman natin ngayon tungkol sa mga nangyayari sa Great East Continent. Ang mga mamamayan ng Great East Continent ay hinahayaan na ng Empress na umalis para hindi sila mas lalong maghirap pa. Pag nagpatuloy ito, ang Great East Continent ay tuluyan ng babagsak. Buti na lang nalaman na natin kung ano ang nangyayari sa Holy Sect at sa Great East Continent dahil sa mga kasambahay sa kaharian ni Emperor Daryl. Kaya hanggang hindi pa huli ang lahat ay may magagawa pa tayo, lalo ka na Sect Master Ambrose, para matulungan sila. Sect Master Ambrose, hindi mo na ba talaga ito ipapaalam sa iba pa natin mga kapanalig, lalo na kila Empress Yvette at sa mga fairy? Mas malaki ang maibibigay natin na tulong para sa Great East Continent kung ang lahat ng ating kapanalig ay mag-aabot din ng tulong. At natitiyak ko na hindi na kailangan pa magsilikas ng ibang mga mamamayan ng Great East Continent. At hindi na maiisipan pa ni Empress Aera na paslangin na lang ang mga matatanda at mga may sakit sa kanyang mga mamamayan. At dahil din sa maibibigay natin na tulong para sa Great East Continent, madali na sila muling makakabangon. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose, ito ay nagsalita at sinabi, tama ka Pinunong General John. Kung hahayaan lang ng Holy Sect na makatulong lahat ng ating mga kapanalig sa Great East Continent ay makakabangon agad sila. Subalit ito ay mahirap mangyari, dahil si Auntie Aurora ay ayaw talagang tumanggap ng pagkatalo. Kaya kahit kailanman hindi ito hihingi o tatanggap ng tulong mula sa iba. Kaya mahirap talaga mangyari iyon Pinunong General John. At ang aking mga ninanais na gawin para matulungan ang aking kapatid at ang buong Great East Continent ay hindi pa rin sigurado kung tatanggapin nila iyon. Kaya sa ngayon ako na muna ang susubok na magbigay ng tulong para sa Great East Continent. Nang sa ganun ay kahit papaano ay may chance na tanggapin nila iyon. Dahil sa Elysium lamang nanggaling ang tulong at hindi nagmula sa iba pa. Kung sakaling pagbigyan nila ang aking pagbibigay tulong, tsaka ko nasasabihin sa kanila kung pwede na makapagbigay din ng tulong ang iba natin mga kapanalig. Kung hindi sila sumang-ayon sa aking sasabihin sa kanila, wala na akong magagawa pa. Para sa ganun kung hindi nila ito tanggapin ay ako lamang ang makakaalam. At hindi na iyon magiging issue pa sa iba natin mga kapanalig. Ang Empress ng New World na si Auntie Yvette ay may madamdamin din na pag-uugali. Baka mas amain pa ni Auntie Yvette kung sakali na hindi tanggapin ng Holy Sect ang ibibigay na tulong ng New World. At isa pa Pinunong General John.
Ang pagpaslang sa mga matatanda at may mga sakit sa mga mamamayan ng Great East Continent ay nakakatiyak ako na hindi iyon nagmula sa idea ng aking kapatid. May ibang nasa likod ng malupit na desisyon na iyon. Hindi ko alam kung iyon ba ay nagmula kay Auntie Aurora o kay Auntie Megan. Subalit nakakatiyak talaga ako na hindi iyon desisyon ng aking kapatid. Kahit hindi ko matagal nakasama ang aking kapatid na si Era. Alam ko kung gaano siya katapat sa kanyang mga mamamayan at mabuti sa mga iyon. Ang puso ng aking kapatid ay mabusilak. Kaya hindi niya iyon magagawa na pumaslang ng kanyang mga mamamayan. Sabi ni Ambrose sa seryosong tono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!